Isang batang anak ng leon, puno ng kuryosidad, ay aksidenteng nadulas sa isang malalim na hukay na puno ng makapal na putik. Biglang binasag ang katahimikan ng umaga. Agad na binalot ng mabigat na putik ang maliliit nitong mga paa. Hinahatak pababa ang anak ng leon. Isang matinis na sigaw na puno ng takot ang umalingaw-ngaw sa malawak na savana. Sa ilang sandali lamang, dumating ang leona at isang malakas na lalaking leon sa gilid ng malawak na hukay na gawa ng tao. Ang leona ay umungol ng napakalakas, puno ng takot at pagkabigla, habang walang magawa kundi hukayin ang malambot na lupa gamit ang mga kuko nito, ngunit walang mabuong kapit. Ang lalaking leon, kilala sa lakas at kontrol, ay paikot-ikot sa paligid ng butas. Ngunit sa bawat hakbang, bumibigay ang marupok na lupa, nagdudulot ng pagbagsak ng mga tipak ng lupa na halos tumama sa batang leon. Naging malinaw na ang lakas lamang ay hindi sapat. Anumang susunod na hakbang ay maaaring maging dahilan ng pagkahulog ng mga adultong leon sa hukay at isasama nila ang kanilang kapalaran. Humihina na ang iyak ng anak ng leon. Ang ulo nito ay halos lumubog na sa malamig at nakakasakal na putik. Ang kawalan ng pag-asa ay tumama ng matindi sa leona. Napatigil siya sa labis na kalungkutan. Ngunit ang sumunod ay tila laban sa likas na ugali at kalikasan. Isang desperadong desisyon, halos hindi maiisip, na bunga ng takot at pagmamahal. Sa di kalayuan, si Ranger Reed ay nagpapatrolya. Sinusuri ang mga bakas ng hayop at binabantayan ng supply ng tubig nang biglang lumitaw sa harap ng kaniyang sasakyan ang dalawang dambuhalang leon, kapwa halatang balisa. Pinabagal niya ang jeep habang mabilis ang tibok ng puso. Tumayo sa daan ang leona at ang lalaking leon. Bumukas ang kanilang mga bibig at bagaman umuungol sila, hindi ito tunog ng galit. Ito'y puno ng pagdurusa, isang kakaiba at nakakakilabot na tagpo. Agad na sinuri ni Reed ang sitwasyon. Dalawang adultong leon na nasa matinding tensyon ay maaaring maging lubhang mapanganib. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kilos ng mga ito, napansin niyang kakaiba. Hindi sila nagpapakita ng pagiging teritorial o agresibo. Sa halip, tila humihingi ng tulong. Habang nag-aalalang paikot-ikot, umuunggol sila ng may pagmamadali. Ngunit hindi kay Reed nakatuon ang kanilang pansin. Parang not-consume sila ng takot. Paulit-ulit na lumalapit ang leona sa jeep ni Reed. Tapos biglang aalis pero lilingon muli na parang inaanyayahan siyang sumunod. Ang lalaking leon ay nanatili sa malapit, mababa at malalim ang ungol, ngunit mas naramdaman ni Reed ang pagkadismaya kaysa banta. Dahil sa mga taon ng pag-aaral ng kilos ng hayop, naunawaan ni Reed ang halos imposibleng ideya. Ang mga mababangis na hayop na ito ay humihingi ng tulong. Alam niyang maaaring maging nakamamatay sa isang iglap ang pagiging malapit sa dalawang balisang leon. Isang maling galaw, isang maling hakbang at maaari siyang atakihin. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ng lalaking leon, hindi niya nakita ang galit, kundi purong takot. Isa itong tingin ng isang magulang na nawawalan ng pag-asa. At sa sandaling iyon, sinabi ng instinct ni Reed na may pambihirang nangyayari. Hindi siya tinatakot ng mga leon, humihingi sila ng tulong. Isinantabi nila ang henerasyon ng likas na takot, lumapit sa isang tao dahil sa matinding pagnanais na may mailigtas. Lahat ng likas na hadlang ay nawasak ng pangangailangan, lumilikha ng isang direkta at hilaw na uri ng komunikasyon. Hindi sila nananakot, nagmakaawa sila. Gayunpaman, kinain si Reed ng pag-aalinlangan. Paano kung ito ay bitag lamang? Paano kung ito ay isang matalinong panlilinlang? Mabigat ang dalang tanong na iyon habang nanatili siyang nakatigil, hinahati sa pagitan ng tunay na panganib at ng nakakasakit sa pusong panawagan ng dalawang nag-aalalang magulang. Mas tinesting nito ang kanyang tapang kaysa anumang marahas na tagpo.
Bawat segundo ng pag-aalinlangan ay tila kasalanan. Parang pinababayaan niya ang isang anak na hindi pa niya nakikita ang mukha. Sa huli, pinili niyang magtiwala, dahan-dahan at maingat niyang pinaandar muli ang makina, tiniyak na bawat galaw ay kalmado at kontrolado at sinimulang sundan ang mga leon. Huminga siya ng malalim at tahimik na nanalangin habang sinusundan ang kanilang landas. Hindi pa alam ang nakakaantig na tanawin na naghihintay sa kanya. Isang nakatagong panganib sa isang tila simpleng hukay na gawa ng tao. Maikli lamang ang biyahe pero puno ng panganib bawat hakbang. Dinala siya ng mga leon sa isang bagong hukay, maaaring ginawa bilang kanal o iniwang hukay mula sa lumang konstruksyon. Ngayon ay naging bitag na puno ng makapal na putik dahil sa ulan kamakailan. Isang tingin lang at naunawaan na ni Reed ang kakilakilabot na katotohanan. Sa ilalim ng hukay, halos hindi na makita ang anak ng leon. Pilit nitong inililigtas ang sarili sa ilalim ng mabigat at nakakasakal na putik. Mahina at basang-basa ang pag-iyak nito, halos wala ng lakas. Paubos na ang oras. Walang pag-aatubili, kinuha ni Reed ang isang malapad na kahoy mula sa kaniyang jeep. Isang gamit na madalas niyang ginagamit sa pagtawid sa hindi matatag na lupa at maingat niyang inilagay ito bilang pansamantalang tulay sa madulas at mapanganib na gilid ng hukay. Ang plano sa pagsagip ay simple sa teorya, ngunit kailangan ng perpektong galaw. Kinailangan niyang ibalanse ang kanyang timbang para hindi lumubog, magkaroon ng matibay na kapit sa anak ng leon at hilahin ito laban sa malakas na higop ng putik. Hindi ito ordinaryong kumunoy, kundi isang makapal at parang pandikit na putik na kayang kumulong at sipsipin ang lakas ng sinumang mahulog dito. Para sa maliit at marupok na katawan ng anak ng leon, kamatayan ang naghihintay kung walang darating na tulong agad. Ito ang tunay na panganib. Ang katangian ng putik ay kasing delikado ng anumang mabangis na hayop. Sa gilid ng hukay, ang leona at ang lalaking leon ay nakatayo, tensyonado at alerto, handang tumalon kung may magkamali. Nagbago na naman ang kanilang mga unggol. Ngayon ay puno ito ng takot at agarang pangangalaga. Hindi ng galit kay Reed. Nararamdaman niya ang kanilang hininga sa hangin na amoy ang ligaw na takot nila. Bawat segundo ay puno ng tensyon. Nakatuon si Reed sa bawat detalye. Sinuri niya ang pagkakapwesto ng kahoy, dahan-dahang lumuhod, at bawat kilos ay maingat na isinagawa. Sa likod niya, nakamasid ang mga leon, ang mga mata ay nakapako sa anak nila, umaasang may pag-asa pa. Umalingaw-ngaw ang nakakakabalisang pagkaluskos ng kahoy sa ilalim ng bigat ni Reed. Nang sukatin niya ang distansya, napagtanto niyang kulang pa siya ng isang talampakan para maabot ang anak ng leon ng ligtas. Naunawaan ni Reed na hindi pwedeng tumapak sa putik, masyado itong malalim at delikado. Ang tanging pag-asa niya ay isang mapanganib na galaw kung saan kailangang ilipat halos lahat ng bigat ng katawan niya sa gilid ng kahoy habang nagbabalanse sa pinakadulo ng kaligtasan. Isang sandaling nakabitin sa kawalan ng katiyakan. Ganap siyang lantad sa panganib. Isang maling galaw, kahit kaunting pagkakamali sa balanse, at pareho silang malulunod ng anak ng leon. Kakayanin pa kaya ng munting anak ng leon ang ilang segundo pa? Lalong bumigat ang sandali sa bigat ng tanong na iyon. Paano kung bumigay ang kahoy? Paano kung mabasag ito sa bigat? Pilit niyang inalis ang takot sa isipan at ibinuhos ang buong atensyon sa anak ng leon na lalo nang nanghihina bawat segundo. Wala nang oras para magplano. Lumulubog na muli ang anak ng leon. Kailangang palitan ng plano ng agarang aksyon, ngayon na o hindi na. Inihanda ni Reed ang sarili para sa pinakadelikadong pag-abot sa buong buhay niya. Isang kilos na magiging posible lamang kung magpapatuloy ang tiwala ng dalawang mabangis na leon sa likuran niya sa pinakamaselan nilang sandali.
Pumwesto siya sa pinakadulo ng kahoy, bahagyang yumuko sa hukay, at iniunat ang parehong braso papunta sa putikan kung saan naroon ang takot na anak ng leon. Parang mabigat ang hangin, tila hinihigop ng hukay ang mismong paligid. Ang sandali ay naging pinakapuno ng tensyon sa buong karanasan. Si Reed, lantad at mag-isa sa bingit ng panganib, umaabot para sa isang buhay na halos mawala na. Sa likod niya, ang leona at ang lalaking leon ay umungol ng ubod lakas. Nasa ilang talampakan lamang sila, ngunit pinilit ni Reed na huwag pansinin iyon. Naramdaman ng kamay niya ang batok ng anak ng leon at mahigpit niya itong hinawakan. Matindi ang laban. Parang may sariling buhay ang putik habang hinahatak pababa ang anak ng leon, walang tigil. Gamit ang lahat ng lakas, hinila ni Reed. Nanginig ang mga kalamnan niya sa pagod habang nilalabanan ang higpit ng putik. Ang maliit na katawan ng anak ng leon ay madulas at lupaypay, at bawat pulgadang naiangat ay parang pakikipaglaban sa mismong lupa. Lalong lumakas ang ungol ng mga leon sa likuran, puno ng takot at pag-aalala, pero hindi sila gumalaw. Nananatili silang nasa gilid, nagtitiwala sa tao na tapusin ang sinimulan nito. Hanggang sa may malakas at basang tunog at napalaya ang anak ng leon. Gumulong pa atras si Reed sa kahoy at nakarating sa matibay na lupa. Agad inilapag ang nanginginig na anak ng leon sa labas ng hukay. Wala na sa pinakamapanganib na bahagi, ngunit nanatili ang bigat ng emosyon sa paligid. Hindi gumalaw ang anak ng leon sa simula. Tapos ay umubo ito, isang matigas, basang tunog, at sa wakas ay huminga ng malinis na hangin. Bumaha ng ginhawa kay Reed. Ang takot na kumapit sa puso niya ay napalitan ng labis na pasasalamat. Ngunit dumating na ang sandaling kinatatakutan niya, ang bahagi na hindi niya kayang hulaan. Lilingunin ba siya ng mga leon ngayon na ligtas na ang anak nila? Mangingibabaw ba ang instinct kaysa sa pansamantalang tiwalang nabuo? Dahan-dahang umatras si Reed, nakataas ang mga kamay, bukas at malinaw, handa sa maaaring mangyari. Inaasahan niyang susundan ito ng ungol, isang babala, isang pagsugod. Pero ang sumunod ay lubos na ikinagulat niya. Hindi umungol ang leona, hindi siya umatake. Sa halip, gumawa siya ng malambot, malalim na tunog, parang isang hininga kaysa ungol. Puno ito ng damdamin. Mabilis siyang lumapit, hindi kay Reed, kundi direkta sa anak niya. Inyuko niya ang ulo at dahan-dahang itinulak ang maliit na katawan. Sinuri ito, tiniyak na ayos lang ito. Ang buong atensyon niya ay nasa kanyang anak. Nakatayo ang lalaking leon sa tabi nila, nagbabantay, humihingal, pero wala ng ungol. Unti-unting nawawala ang tensyon sa katawan nito at unti-unting lumambot ang tindig. Sa isang sandali, tila nakalimutan ng mga leon ang presensya ni Reed. Sa katahimikan nila ay may mas malalim kaysa instinct, isang tahimik na pagkilala sa ginawa niya. Naunawaan ni Reed na nasaksihan niya ang isang bihirang tagpo, isang tapat at hilaw na pagpapakita ng ginhawa at pasasalamat na higit pa sa ugnayan ng mandaragit at biktima. Ligtas na ang anak ng leon, nasa piling na ng mga magulang nito, at wala na ang agarang panganib. Ngunit ang sumunod, ang naging pinakakabuluhan sa lahat, ang tahimik na aral sa likod ng katahimikan. Ang anak ng leon, basang-basa sa putik at ubos na ang lakas, ay nakabaluktot sa damuhan. Agad sinimulan ng leona ang masusing paglilinis sa anak niya. Gumagalaw ang dila niya na may layunin, init at pagmamahal, pinapawi ang malamig na putik. Idinikit ng anak ng leon ang sarili sa ina nito, kampante sa haplos, sa amoy, sa presensya nito. Si Reed, nakaupo na ngayon sa gilid ng hukay, balot sa putik at pawis, ay nanatiling may distansya. Iginagalang niya ang kabanalan ng muling pagkikita. Alam niyang nagawa na niya ang bahagi niya at panahon na para hayaan silang magkasama.
Ang nangyari ay hindi tungkol sa lakas o pagdomina, ito ay tungkol sa kahinaan, tiwala at koneksyon. Ang leona at ang lalaking leon ay gumawa ng desisyong wala dapat hayop na pinipilit gawin. Nilampasan nila ang habang buhay na takot para ilagak ang pananampalataya sa isang tao. At tumugon si Reed, isinugal ang lahat para tugunin ang panawagan nila. Sa maikling, di pangkaraniwang pagtutulungan, may isinilang na isang bagay na maganda. Ang pagnanais na protektahan ng anak at ang kahandaang magtiwala sa isang estranghero ay bumura ng sinaunang hangganan. Hindi pwedeng mas maging malinaw ang mensahe, ang pag-ibig at kaligtasan ay mga puwersang nag-uugnay sa ating lahat, anuman ang uri natin. At sa huli, ang empatiya ang nagpapalakas ng buhay upang magpatuloy. Natapos din sa wakas ng leona ang maingat niyang paglilinis at sa isang banayad na tulak, hinihikayat niyang tumayo ang anak niya. Nangangatog ngunit may determinasyon, tumindig ito. Ang ina at ama ay pumuwesto sa magkabilang gilid nito, ginagabayan ito sa paglakad. Tapos huminto ang leona, lumingon siya kay Reed. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang mahabang, makapangyarihang sandali. Walang ungol, walang sigaw, isang malalim, nakakaunawang titig lang. Ang gintong mata niya ay may mensaheng hindi kailanman kayang tumbasan ng salita. Sumunod ang lalaking leon, tumayo ng matuwid at kalmado. At pagkatapos, sabay silang lumakad palayo, pabalik sa mataas na ginintuang damuhan. Ang mga katawan nila ay bumalot sa maliit na anak nila habang tahimik silang naglaho pabalik sa kagubatan. Nanatiling hindi gumagalaw si Reed, walang imik. Alam niyang hindi ito basta-bastang patrol, hindi ito isa lang sa mga karaniwang araw sa kagubatan. Ito ang sandaling mananatili sa kanya habang buhay, ang sandaling magbibigay kahulugan sa lahat ng paniniwala niya tungkol sa kalikasan at sa lugar niya sa loob nito. Pinaaalala sa atin ng kwentong ito ang isang makapangyarihang katotohanan, gaano man kabangis, bawat nilalang ay naaabot ng habag. Kung nahipo ka ng sandaling ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Libre ito at makakatulong para maibahagi pa namin ang mas marami pang kwento ng pag-asa tulad nito. At bago ka umalis, itap na ang video sa iyong screen ngayon para masaksihan ang nakakagulat na nangyari pagkatapos ng isa pang pagsagip sa isang anak ng leon. Isang kwento kung saan nag-alay ang leona ng isang regalong hindi kailanman inaasahan ng ranger. Maraming salamat sa panonood at tandaan, piliin ang kabutihan palagi.